Kung ang isang leader, mga kababayan, ay may seryosong aligasyon ng pambubuli, paggamit ng impluensya para makalusot at koneksyon sa mga operasyong may bahid ng kapangyarihan ng salapi, so ang tanong, mapagkakatiwalaan ba siya sa mas mataas na posisyon? Hello po mga kababayan, i-update ko kayo sa mga latest na mga balita. Sabi ni dating DPWH District Engineer Henry Alcantara, yung napupunta daw sa actual implementation ng mga projects sa DPWH, umaabot na lang ng 30%. Sa flood control, sa bagay yung iba nga po, ghost na, wala talagang in-implement. O di ba? Ayan o. 30% of flood control funds go to actual implementation. Sa ibang mga infrastructure project, 70% lang ang napupunta sa actual implementation. 30% of funds are to be given to proponents while contractors receive 3%. He also admitted having received about 1.5% to 2%. Ganyan ang hatian ng nakaw. Pagnanakaw sa mga public works projects, mga kababayan. Ngayon, sabi dito sa latest na balita ng Bilyonaryo News, Senate President Pro Tempore Ping Lacson says the Blue Ribbon Committee may invite ex-Representative Saldico, the 18 former Marines, and surprise witness Orly Gutesa to the flood control investigation. O yan ang mga latest na balita. Pero yung topic natin, mga kababayan, ngayon, si Sara Di Bratinella. O di ba? Na ang sabi ni Ramil Madriaga, bully sa eskwelahan. Tapos Phoenix yung grado, siniguro ng isang kakilalang abogado na makakapasa. Sabi yan, mga kababayan, ni Ramil Madriaga doon sa kanyang affidavit sa impeachment hearing ng Kongreso. So may isang seryosong usapin, mga kababayan, na hindi dapat binabaliwala. Kung ang isang leader, mga kababayan, ay may seryosong aligasyon ng pambubuli, paggamit ng impluensya para makalusot at koneksyon sa mga operasyong may bahid ng kapangyarihan ng salapi, so ang tanong, mapagkakatiwalaan ba siya sa mas mataas na posisyon? So ito, mga kababayan, ay detalyadong affidavit mula sa isang taong nagsasabing parte daw siya ng inner circle. At ang paratang, mga kababayan, ni Ramil Madriaga, direktang tumatama sa integridad ni Sara Duterte bilang isang abogado, kredibilidad bilang isang opisyal, at karakter bilang isang leader. So ngayon, base sa affidavit po, testimony ni Madriaga, dinitalye doon ang schooling in bullying sa San Sebastian College of Law. Una, sinabi ni Madriaga yung academic struggle ni Sara. Taasan po na sinabi ni Madriaga na struggling student itong si Sara. Hindi umano ito makakapasa sa mga bar subjects kung hindi dahil sa espesyal na atensyon at adjustment sa grades. Nandun din, mga kababayan, yung behavioral issues. Inilarawan, mga kababayan, ni Ramil Madriaga si Sara bilang bully, habitually rude and violent sa loob ng campus daw. Ginagamit daw ni Sara yung pagiging anak ng mayor para mang-intimidate ng mga kaklase at maging ng ilang mga faculty members. So ayon kay Madriaga, ang pagiging maangas ni Sara sa eskwelahan ay simula pa lamang ng kanyang pattern ng pag-uugali na nakita sa kanyang panunungkulan din sa Davao. Sa bagay, di nagpagtataka yung ating Pangulo nga, si Lisa Marcos, si Martin, pinagbantaan. Di ba? So, kitang-kita talaga
At si Sara nung mayor, ginulpi yung isang sheriff. Ngayon, dito tayo sa malalim na koneksyon kay Atty. Ryan na kilala. The Fixie Role. Inakusahan mga kababayan ni Ramil Madriaga si kilala na nagsilbing academic fixer ni Sara sa SSC Law bilang associate din noon. Si kilala daw po ang nag-impluensya sa ibang mga professors para ipasa, siguruhin na makakapasa si Sara. May personal na ugnayan. Pinabulaanan mga kababayan ni Ramil Madriaga ang claim ni kilala na hindi sila magkakakilala. Kilala nga eh. Sa apelyido palang kilala na eh. Bilang patunay, binanggit niya na ninong sa kanyang anak, ninong sa kasal ng kanyang anak, si kilala. So doon tayo sa kwento na meetings with the Ombudsman. Isiniwalat mga kababayan ni Madriaga na madalas silang magkita ni kilala sa Office of the Ombudsman kung saan nagtatrabaho si kilala. Doon naganap umano yung palitan ng impormasyon at logistics referring sa pera para sa mga operasyon ng kanilang grupo. Now, doon tayo nasa sa Ang Isip Pilipinas at operasyon ng pera. Yung Isip Pilipinas, sabi ni Ramil Madriaga, ito yung grupo ng Ransararan na kanyang pinangunahan. Ito yung ginamit na front para sa pagtakbo sana ni Sara sa pagkapangulo. Grupo na kinabibilangan mga kababayan ni Madriaga at sa ni kilala. So iginiit mga kababayan ni Madriaga sa kanyang affidavit na may mga pagkakataon siya mismo ang nag-aabot ng pera kay kilala na galing sa pondo ng kanilang grupo na ang ultimate beneficiary ang kanilang boss, si Sara. Sinabi ni Madriaga na si kilala ang mastermind sa pagbuo ng mga legal strategies at mga dokumento para daw proteksyonan ang interes ni Sara habang nasa gobyerno. Ang supplemental affidavit mga kababayan ni Madriaga ay counter-attack niya doon sa perjury case na final ni Sara laban sa kanya. Ayon sa kanya, ang detalye ng kanyang buhay mula sa pag-aaral hanggang sa mga sikretong pagkikita ay hindi niya malalaman kung hindi siya naging parte ng inner circle. So hinamon ngayon ng kampo ni Madriaga yung kampo ni Sara na ilabas mo niya yung mga CCTV footage sa Ombudsman at mga record sa SSC Law para patunayan na nagsasabi siya ng totoo tungkol sa kanilang mga pagkakakilala. So makikita natin sa summary ng impact nito, ang affidavit ni Ramil ay direktang atake po sa credibility ni Sara bilang isang abogado at isang opisyal dahil ipinapahiwatig nito na ang kanyang karir ay binuo sa shortcuts, pambubuli at saka korupsyon sa tulong ng mga tulad po ni kilala. So hindi po ito issue lang mga kababayan. Kapag pinagsama-sama natin academic adjustment, bullying behavior, fixer allegations, financial links, coordinated legal protection, iisa po ang malinaw na tinatamaan, yung credibility ni Sara. So ang mas malaking tanong mga kababayan, hindi lang ito tungkol sa nakaraan ni Sara Duterte. Ito po ay tungkol sa kung paano nabuo ang isang political career. May shortcuts, may influence ang ginamit. May sistema ang gumalaw sa likod. Dahil po, kung ang pundasyon ay questionable, paano po ang tiwala sa kasulukuyan? So kung ang tagumpay po ay inuugnay sa impluensya at sa kakoneksyon, siguro naman po karapatan ng publiko na magtanong, ito ba ay liderato o sistemang pinalusot lang upang maging malaking problema ng ating bansa? Tama po mga kababayan, yung ating mga
political analysis sa mga pangyayari, lalo na sa naging affidavit po ni Ramil Madriaga. Post your comments po. Yan lang po ang ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.